Okay, well, thank you very much. Kumusta tayo ngayon po? Lahat tayo. Mga Filipinos dito po sa Malaysia, mga Filipinos sa iba-ibang parte ng mundo, at sa mga Filipinos dyan po sa Pilipinas. I hope everything is running smoothly sa buhay natin po. And today is Friday. Bukas is another 2 days holiday natin po, no? A weekend holiday. So let's make full use of the weekend holiday and enjoy and make it problem-free weekend holiday natin. So today we are going to be, or I'm going to discuss with you po ang mga issues. Hindi naman lahat po, no? Dahil today I'm going to focus dito na po sa mga allegations. Fake news ba ito o hindi itong fake news? Dapat ba ito mag-investigate o hindi dapat mag-investigate? Or ano ba? And nasaan na sila? Nasaan na sila po? So, the issue that I'm referring to is yun po, ang 18 soldiers po. 16 of them are former Marine soldiers. And one is Army, retired Army, and the other one is a reservist po sa Army din po. So, in other words, 18 sila. Why I'm bringing up this issue today po? Because kahapon nakita ka po, lumabas na naman itong mga sundalo, although not all of them, no? Not all of them dahil may mga security concern ang mga iba po. That's why they didn't join ang grupo kahapon sa press conference, no? Sa press conference wherein they again reiterated or repeated ang mga knowledge nila, the knowledge that they have regarding the deliveries of these luggages. Allegedly, sa loob ng luggages po is our money, cash money po, and delivered to, ito na po, mga lawmakers natin, congressmen. That includes also, no? They allege that they also delivered cash money inside the maleta or luggages po to the house of no other than our president, the President Ferdinand Bongbong Marcos, no? Bongbong Marcos. So please stay with me until matapos itong programa po, because now this program, I will dedicate this program to share with you po, to share with you the video clips that I have recorded wherein itong mga sundalo po, they again repeated their claims po, no? Hindi naman lahat po, pero marami. There are some statement made by these soldiers po. They delivered money to COMELEC chief natin ngayon po, no? Chairman natin, si COMELEC George Garcia. And doon po kay Congressman Laila De Lima, allegedly po, they delivered sa bahay ni former Speaker ng House of Representatives, si Martin Romualdez. They delivered some cash, or they saw, or they have any knowledge about exchange of money, delivering of money sa mga iba-iba pang mga congressmen po, and sabihin natin itong lawmakers natin. That includes government officials po, no? They also claim about the knowledge. They claim they had knowledge on the meeting of the ICC representatives. Yung dalawa po pumunta sa Pilipinas last year. And dami pa po. So, today, I'm going to focus more on mga statements nila. So, again, I would like to invite each and every one of you to stay with me until the end of this program. So, you will hear po. After you see and hear ang mga statement ninyo po, no? Ang mga statement ng mga sundalo, no? The claims of these soldiers, then it's up to you po to decide, to assess, give your opinion whether this expose, no, needs to be investigated, needs to be thoroughly investigated, not only by the Blue Ribbon Committee,
but other authorities concerned. That includes siguro ang Ombudsman. And ngayon, according to Ombudsman Remulla, he already instructed, or there was already an instruction given to the National Bureau of Investigation to interview the soldiers po and see the veracity of their allegations. And from there po, we will see what will happen. But to be frank with you, po, based on the video clips, based on the social media posting, based on the news reports that we received or I heard coming from the national media, both the national and local media in the Philippines, karamihan, many of the Filipinos po are calling for a full-blown, thorough investigation instead of, kagaya sabi ni Senator Ping Lacson, sabi niya po, is it worthwhile opening a probe or investigation? Kasi as early as now po, he himself is saying na doubtful ang credibility ng mga sundalo. And at the same time, he was saying na there are technicalities na medyo duda siya about the truthfulness of the claims or allegations made by the 18 soldiers po. 18 soldiers. But if you look at it, ano naman sila makuha po? Ang mga sundalo, what will they benefit if they open their mouth? In fact, they have lots of things to lose po. One is unnecessary security fears sa buhay nila saka sa pamilya nila po. And there is no financial benefit sa kanila po. So why? But according to the soldiers, they did it because they're fed up with this corruption, anomalous deals, and loss of taxpayers' money po. And there is no result on the investigation. Both dyan po sa Independent Commission for Infrastructure, something like that, ICI, and itong sabihin natin Blue Ribbon Committee, ano nangyari po? What happened? Parang wala na yata po, no? What happened mga investigation nila? What happened? The government saying that they will be running after Saldico, fugitive Saldico. It seems wala na po. What happened to, what are the developments tungkol ang investigation on the allegation link of Martin Romualdez, a former speaker of the House, Congressman Martin Romualdez, in this flood control projects. What happened to the allegations or name mentioned? Ang pangalan ng presidente natin na si BBM. What happened? What happened po ang mga secretaries and undersecretaries, assistant secretaries, government officials, politicians mentioned in the allegation po and carried out sa investigation? Wala po. We did not hear anything anymore po. Instead, they are diverting, or nakita natin po, para, I hope I'm wrong, but I look at it po, there are many other, sabihin natin, issues raised para makalimutan ng mga Filipino itong anomalya ang flood control projects. So I myself would like to remind ang mga kababayan ko po, let's not forget itong flood control projects because grabe ito po, no? Grabe ito. Remember the time of former president, the late President Ferdinand Marcos Sr., no? He was ousted. He was removed from the position. Why? Because of one issue po. Corruption. It's corruption po. No? Cronyism. No? But dyan talaga po sa corruption. Ang mga Filipinos got fed up. No? And ngayon po, what is the problem in the Philippines now? It's also corruption. The difference po, mas malaki na ngayon ang corruption ngayon po because it involves trillions compared sa time ni Marcos Sr. Ngayon po, time ng anak, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.,
ang corruption po is trillions na po. And who knows how deep is the ang corruption sa Pilipinas. Although now we see it's very deep po, ang dami talaga involved, baka mas lalo yun po because we don't see any sabi natin itong mastermind or big fish po na kulong po despite many repeated pledges, reminders, and promises made by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and his officials po, government officials. Kagaya ni Ombudsman Crispin Remulla, DILG, boss po, secretary, si Jovic Remulla, and so forth and so on po. So dahil dyan po, fed up na Filipino, and even ang confidence and trust sa gobyerno po, depleted na talaga po. Wala na po. Mayroong konti na lang po. And because of this, ito na po. Ang dami na tayong problema sa Pilipinas. Anyway, sige na, mag-start tayo po, no? Let's start itong video clip which I promise that I'll be sharing with all of you po. So, unang-una po, I want to share with you the video clip wherein there was an instruction already given by the higher-ups sa National Bureau of Investigation to investigate ba ito or to call individually ang mga sundalo po and take their statement. Take their statement. So, to start with, nandito po, let's watch and listen to this. 2:31. Pisa tayo po sa 2:31 and then dami pa po, dami itong mga video clips. You hold on po. Let me share with you muna ito po. Hold on, ha? Okay. Let's start with this sabi natin video clips natin, mga presentation natin ng video clips. Palagaan ni Ombudsman Boying Rimulya ang joint affidavit ng 18 dating sundalo kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na magsasagawa sila ng investigasyon kaugnay sa naturang aligasyon. Ayon kay NBI Chief Attorney Melvin Matibag na deputize sila ng Office of the Ombudsman upang magsagawa ng investigasyon laban sa mga dating sundalo at meron ang manang inasyal na hakbang na ginagawa ang ahensya. Sinabi rin ni Matibag na tama ang direksyon ni Rimulya na dapat magkaroon ng magkakahiwalay na affidavit ang mga nagpakilalang dating sundalo. Ipapatawag din ng NBI ang mga ito bilang bahagi ng kanilang investigasyon. All angles, all that is presented doon. But ang proseso ng pag-imbestiga, kung sino yung nagkakusa, yun ang una mo titignan. Yun yung mabantay mo muna. So may mga directions na mga kailangan sinusundan. It doesn't mean na hindi papaliwalay sa Well, if the evidence will show, will warrant that we should investigate yung mga binanggit and we will investigate them. But initially, meron tayong mga nakikita na naangulo. Sir, may paramdam ba yung aid nila dating sundalo sa NBI para mag-submit ng mismo affidavit nila sa kawanyan? We will definitely call them kasi dapat magbigay sila ng statement nila one by one. Ang hirap naman nun, it's parang impossible na yung kasi ang affidavit, personal account mo yan, hindi naman pwedeng kung ano yung sinabi ng isa, tinanggap mo rin na gano'n. So I think they should issue an affidavit na isa-isa sila. Iimbestigahan din ng NBI ang notary public na nagnotaryo sa joint affidavit ng mga dating sundalo. Kung anong relationship dun sa 18 Marines at saka dun sa mga nagtutulak din dun sa 18 Marines. Ayon pa sa NBI Chief, hindi rin dapat bigyan ng mali siya ang pakikipagtagpo ni Ombudsman Rimulya sa mga investigator ng ICC nang siya pa ang kalihim ng Department of Justice. Matatanda ang matapos tawaging impento ni Rimulya ang joint affidavit, inamin din itong nakipag-usap siya sa ilang personal ng ICC, ngunit iginiit na walang masama rito. Siyempre, trabaho ng ating Justice Secretary to welcome yung mga nasa law enforcement and justice system na ng ibang bansa. We are part of the international community, so kailangan respetuhin natin at huwag natin bigyan siguro ng Malaysia. Pagdating naman sa mga ibinunyag ng mga dating sundalo, sinabi ni Matibag na kinakailangan ng matibay na ebidensya bago magsagawa ng investigasyon laban sa mga pinangalanang matataas na opisyal ng gobyerno. Meron talagang yung sinasabi ng ebidensya, magtutungo sa tinuturo nila sa time that they will be investigated. Alright, yun po, narinig natin ang statement ng NBI Director po about ang
green light na nakuha na po, and they are going to do ang investigation. Kasi gusto ang ombudsman, hindi joint affidavit, dapat isa-isa daw po ang mga sundalo, may isa-isang affidavit nila po. Yun daw ang dapat. So, ang NBI is coming in po. Let's see and what will happen. Sige lang po. So, kahapon, ang some of the 18 soldiers attended a press conference dyan po sa Pilipinas. And ito na po ang mga video clips, mga statements nila po, one by one po, na I want to share with you. Para at least you will have an idea. You will have, kayo po, mga followers ko dito sa TikTok, The Real Talk with Nico, you will have the idea, ano talaga po, and you make your decision, your own decision, your opinion, kung kailangan ba ang investigation or just forget itong allegation or claims made by the Marine soldiers and Army soldiers po. So, I will share with you ngayon itong sabihin natin video clip wherein they identified themselves isa-isa po. Isa-isa. So, ito talaga importante para at least malaman natin kung sino-sino ba ito po. Mas klaro, mas disente. Mas klaro, mas disente. Hold on. 217. Saan na yun? 217. 217. Hanap tayo ang 217. Okay. Saan tayo, 217. 217. Nandito po. Let's watch and listen to this. Ang mga pangalan ng mga sundalo po who attended the press conference yesterday po, dyan sa Pilipinas. You hold on. Pwede ko bang pa-identify? I'm former Sergeant Orbilio from Philippine Marines. First name? Dante Orbilio. Dante Orbilio. Orbilio, ORBI na lang. Ay, Orbilio. opo. Okay. Sir, Ako po si Technical Sergeant Finish Dante. Philippine Marines. Retired po. saan kayo sa telepono? Ako po pala si Master Sergeant Christopher Esquivel. Philippine Philippine Marines. Retired. Miller to. Roseburg Boban. Boban po. Boban. Whiskey Alpha Uniform. Papa. I am Private First Class po sa DL ng Philippine Navy Marines. This is not just about a military background or our military background. This is just about the corruption of our society and our community. Thank you po. Si Serial Lardner Jr. po, ex-marines po. I'm ready po. I'm Romel Galabon, retired Philippine Army. Master Lardner? Yes, sir. Hindi ako po. I'm Jody Tajopo, former Marines. Nasaan po iba? Sinigure na yung sarili ng pamilya, sir. Bakit, sir? Bakit? Sa sitwasyon namin ngayon, sir, ma'am, kailangan namin talagang makalagaan yung seguridad talaga ng aming pamilya po. Hindi na magandaan ka na medyo maraming sa oras, kaya kami guys. Maraming salamat. Sir, bakit? Ano yung friend? May friend? Baka yung ngayon? Kasi, Bakit security reason na lang po sa May natatanggap na po ba kayo? Direct friend? last question po, kung sakaling magkakaroon po ng Senate or House investigation, mahaharap po ba kayo? natanong kami sa tanong. Yes, po. Alright, dahil yan po, narinig natin, nakita natin po ang mga pangalan na they identified themselves dyan po sa press conference kahapon, Kahapon. Is it umaga or ano? Anyway, it was yesterday. So, umpisa na tayo po, Umpisa na tayo. Random na lang tayo ang video clip that I'm going to share with you. And, okay, the next video clip that I want to share with you po, driver ito, Driver ito ni Saldico, wherein he was talking about si former Senator Trillanes. Former Senator Trillanes po. Sandali.
Nandito na po. Anong queue niya is, hold on, hold on, 313. Ha? 313. Saan yung 313? Nandito po. Let's watch and listen. O, hindi pa dito ang driver. Ang driver ba ito? Alright, let's watch and listen to this po. Alright. Hold on, ha? 313. Okay, nandito po. Okay, right. Okay, pasensya lang. It's taking time, but anyway, nandito. Let's watch and listen. Dinidinay po ni Senator Trillanes mo yun eh. Pantungkol po doon sa sinabi niyo, sir. Dinidinay po ni Senator Trillanes po yun. Ngayon po, nagsalita si Ombudsman, Sir Remulla, na totoo yun. So bakit niya pinapasinungalingan? Saka sir, dinidiscredit niya kami na hindi totoo yung mga sinasabi namin. Buhay po namin sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganon-ganon lang. Yun po. Pero hindi lang naman po yun, ano, so sa hindi lang naman po yun, may nakita pa kayo kakaiba, nagkita na ba, o may nakabot? Sa part ko, ma'am, kasi ang part kasi ng conversation ng namin, ng group chat, na monitor po namin yung mga bawat tasking, kung saan sila, ganito ganon, kung sino yung security doon. Yung masasabi ko dyan, ma'am, nag-meeting sila sa bahay ni Sir Remulla. Sir, kanina binabanggit niyo yung credibility niyo. Gusto namin malaman, ano yung motivations po ninyo? Sino yung nagpupunto sa inyo, sumusuporta sa inyo? Bakit ginagawa yung training on? Sir, wala po. Ang totoo, wala pong sumusuporta sa amin. Kahit sino, sir, nasa label po kami. Hindi kami lumapit kung kahit sino. Nasa label po kami ng gobyerno. Ang sinasabi lang po namin dito ay tungkol doon sa mga anomalya na nangyari sa flood control, sa mga pera na dinadala namin sa mga matatas na opisyal ng gobyerno natin. Doon lamang po, yan lamang po yung pa namin. Huwag po nila kaming sirain na ganito ganon. Yan nga po, porque discharge kami sa Marines, may mga ganito kami. Huwag nilang isali yun doon sa mga ambag namin, doon sa trabaho namin kay Boss Saldico noong mga panahon na yon. Dahil po, yung mga pera talaga naman na nangyari ay nalaman po natin na galing sa flood control yun. So natanggap po nila yun. At totoo po lahat. Hindi lang po siguro sa flood control project, yung pera na yun. Sa ibang mga project pa na dapat mapakinabangan ng taong bayan. Yan po. Alright, yun po, narinig ninyo. And the next video clip that I want to share with you, siguro, this is something about si Congresswoman De Lima, no? Laila De Lima. So, saan na yun? 107. Nandito po, let's watch and listen to this. Okay, 107 and alright. Sandali. Alright. Nandito po. Let's watch and listen. Hold on, ha? Okay. Sabi ko kasi, Congressman din naman, nakakulong pa rin siya. Yung time na nakikita namin siya, ma'am, 2025 po, sa townhouse. Sa townhouse po, lagi po siya doon. Kamiting sila po. Then, paglabas niya, may mga bit-bit na po yan sila ng kwan.
paper bag. Paper bag. At paano nyo alam na may laman yung paper bag na pera? Kasi po, galing po yung Horizon ma'am eh. Kami po ang nagdadala sa townhouse. Tsaka lang po namin ang pera yun kasi sinasabi po ng mga iiwan. Tsaka nakikita rin namin. Ano po yung townhouse? Pwede yung mga ilaw? Townhouse, yun po yung meeting place po nila. Saan po yan? Unit 8 or 9, Townhouse, McKinley, Forbes. Kanina po kayo isip. Hindi po namin alam kung kanina ma'am eh. Basta doon po lagi yung meeting place. Alright, yun, narinig natin po na ang meeting place daw nila itong mga individuals, no? Mga, those are receiving ang mga maletang-maleta, no? Sa townhouse daw po. That includes ang allegedly si Congresswoman Laila de Lima 2025 po, no? Kasi 2023-24 nasa kulungan si former senator and now Congresswoman Laila de Lima. Okay? So, our next video clip I would like to share with you po is ang driver na naman and talking about Trillanes ba ito? Former Senator Trillanes 145, nandito po 145. Hold on, nandito, let's watch and listen. Kaya nang bahala po. After this, kayo nang bahala to make your own opinion po. Doon, isang paper bag. At ang nagdala ko doon ay iinibos na si Mark Tiksay. Matagal niyo po pera. Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po, na ang laman ng pera na yun ay ang laman ng paper bag na yun ay pera at ibibigay nga kay former Senator Trillanes. Doon po sa Antipulo. Sa bahay niyo po doon. Pero, again, nasilip din naman po yung laman ng mga maleta po, diba? Or kay Mr. Tiksay lang po kayo nakikipagwala? Alam namin sir na pera yung laman noon dahil pag bago nila namin i-deliver yon, binibilang muna po yun. Piniprepare ni Mark Tiksay or ni Paul Estrada yung mga pera na yon. So alam po namin na pera talagang laman noon. Nandun po kayo. Opo. Although nandun sila sa taas po ng bahay ni Boss Salve, pero alam namin na yun talaga ang ginagawa nila. Minsan pa'y nasaksihan ko rin, umakyat ako sa taas, dahil kami nga yung magbubuhat ng malita sa bahay ni Boss, dadalhin sa sasakyan. So nakita ko, yung ibang kasama ko, na binibilang ni Paul Estrada or si Mark Tiksay. So totoo po lahat yun, ma'am. Ang issue na yun. At wala pong dinagdag, wala pong binawas. Kung ano lang yung sinabi namin doon, ang katotohanan po lamang. Alright, yun po, narinig natin. Ang isa pang sundalo is talking about these things. Huwag natin bang maingay, no? Alright. So, ang next video clip that I want to share with you po, whether itong mga allegations na deliver daw sila po sa bahay ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Totoo ba ito? Hindi. Nandito po ang allegation. Allegation lang ito po, no? These are all allegations. So, ito, wait, nandito. Anong, hold on. Okay, nandito po. Let's watch and listen to this. All right. Sabi niya, hindi niya naman nakita, pero nagpupunta naman sa buhay. Ganun po ba? Ang Marcos and Duarte. Wala po ma'am, kasi nasa pa naman kami. Nasa namin naman po eh. Ang sinasabi po namin ma'am, hindi po namin kita. Yung pinalit na dollar, kung binigay sa kanya. Ang sinasabi namin ma'am na totoo is yung nag-deliver mismo sa bahay na po. Yung doon po sa pag-deliver kay BBM, bakit po parang hindi maibigay yung mga detalye? Pwede niyo ba masabi yung exact details yung delivery ninyo kay BBM?
Kaya may nagsabi kasi na 2 maleta, naging 5 maleta. Bakit kung nagbabago ang detalye? 5 maleta po yung na dinala namin ni Kong sa atin doon sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Nandun na po ma'am sa Pidamit. Ang nakalagay lang po doon ay sumakay kayo ng aeroplano, tama po ba? Tapos nagpunta kayo ng Ilocos. Yes po. Pero saan po doon? Pwede mo bang humingi pa ng detalye? Saan bahay? Sa anong syudad? Sa Wag, Hawaii, Hawaii? Biglan, Alam niyo po kaya yung nag-i- Yung ano po, may link. Ilan po yung... Yung may link. May link. Sa link. Yes, dito po. Actually, sa kung paano ito tinutugunan ng government kasi last time kausap namin si Ombudsman Rebutia. Sabi naman niya, ang gusto niya makuha from Atty. Lenny Balito niya sa inyo, dapat tingin sa buhay na hindi yung maaaring isa lang nakakawal para sa lating wala. Ano po ba reaction niyo? Sir, para sa amin, sir, kasi Atty. na lang po kung sasagot sa mga ganyan tanong. Sa amin, sir, from the very beginning, ang ano namin dito is katotohanan lamang ang sinasabi namin. Sana hindi kami ipitin, hindi na ibaba yung credibility namin. Kasi kami, from the beginning, walang kinalaman si Sir Mike Defensor. From the very beginning kami, decision namin na buo. Ay lahat na namin. Kasi sobra na mag-i-10 point something trillion na utang ng Pilipinas para yung mga anak namin. Paano kami? Mamamayang Pilipino, mahihirap. Saan namin pupulotin sa lugar yung mga anak namin? Saan namin pa? Ang mundo ng gobyerno ginaganyan nila. Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magpapanda, kung sino magwada. Sana tapusin na natin question na to. Tapusin na corruption sa Batang Pilipinas. Yan lang po magiging namin sa mga isa sa amin mo. Alright, yun po, narinig natin, no? How do you look at it, no? Did you notice ang body language nila when they talk? Is it scripted po or hindi scripted? Or it's coming from their heart to the mouth, ang brain to the mouth, no? So, ano ito po? Scripted ba o hindi? Kayo na bahala. Kayo na bahala po. After watching, listening itong mga video clip that I prepared para sa inyong lahat po, kayo na bahala po to decide, no? And make your own opinion. Ang importante nandiyan po, kasi if I'll be saying na totoo ito po, some people would disagree with me po. Kasi hindi naman parehas ang mga way of thinking natin po, no? So, I will leave it to you. Sa inyo na po, no? Ang opinion, ang assessment ninyo po after listening itong mga video clip that I have prepared para sa inyong lahat. Okay, ang next video clip that I'm going to share with you po ay tungkol ito si Garcia ba yun? Comelec Chairman Garcia. Totoo ba yun po that he also received? Because earlier, last week, he also denied there is no such thing po. And ito ang allegation, ang statement made by yun grupo yung mga sundalo po. Let's watch and listen to this po. Adon? Nandito. Let's watch and listen. And, alright, nandito po. So, nandito. Let's watch and listen. At saka yung kay Sir Garcia, yun, nasaksihan din namin doon sa pag-transferan ng pera. Sino si Sir Garcia? Doon sa George Garcia. Sino po si Garcia, sir? Para lang po malinaw. Sir, siya yung Comelec chairman yata. George Garcia. Yes, yan po, nasaksihan po namin na transfer. Saka ang po kasi doon, ma'am, sir, si Paul, saka si Mark na kasi nag-ano doon eh. Doon, nagsaksikan. Pakilitan, paano transfer? Ano po yun, sa sasakyan lang po kasi yun, sir. Kasi nagkatikit lang po. Saan tayo lugar? Andun lang po sa may parking lang kasi. Andun lang Parking kasi. saan po yun? Sa may Maidas po. Alright, yun po ang allegation or claims made by itong mga sundalo po. From Comelec Chairman, mayroon din tayo dito po kay Congresswoman Laila De Lima. Hold on po. Hold on. Hold on po.
Sandali. House. Okay. Sandali. Kung Alright, sandali po. Alright. Okay. Alright, nandito po. Let's watch and listen. ganito ba po, nakikita po namin sa TVS po, sa townhouse. Nung nakita po, ako nakakasip po 2 beses ko nakita. Pagpulong sa kay Kung Sandy, sa kay dating speaker Romantis po. Nakita mo rin na paglabas doon sa kay Congressman Saltico, may dala-dala siyang paper bag o maleta. Meron po, paper bag po. Ilang beses po din. 2 beses ko siya nakita. May ebidensya po tayo dito dahil isa po siya sa umaaray at nag-rely na walang katotohanan ng inyong mga salaysay. Sa akin, wala kami kami nakuha ang picture. Pero sa akin namin po, lahat kami nakakita. Personal knowledge. Yung service ng subjects, Grand Villa po, tsaka may isang backup siya. Yung pong transaction po ninyo or sa yung panahon na nakikita po ninyo si now Congresswoman Laila de Lima, ito po ba ay kahit minsan nadalaw niyo po siya o na-escortan niyo po ang let's say si Zaldico na binisita siya sa kanyang kulungan? Hindi po, hindi ko na. So paglabas na po niya nangyari ang mga transaction or coordination with her. Siya mismo pumunta sa ito, Congresswoman. Alright, yon narinig natin. And the next video clip that I'm going to share with you po ay tungkol yun na nakita natin mga pictures or retrato po. Tungkol yun na ang delivery dyan sa mga helicopter, no? Sa helicopter. So, let's watch and listen to this po. Ang statement made by yun na tao na sa retrato talaga po. Let's watch and listen to this. Okay, alright, nandito. Magkarga ng Ako po yung yung nasa picture na sa aeroplano. Ako yun na minsan ginamit nila drones na iniba yung tao. Ako po yun, yung picture na yun, yung pala. So, bali ano kami noon, convoy full force kami noon papunta kaming hangar. Maraming malita ko yung 48 malita. Pagkantsawan pa nga kami mga kasama namin mga security dahil mabigat mo dahil sasakay namin sa aeroplano. So hindi ko namin alam at hindi ko rin alam kung saan nila dadalhin yung buwan na yun. Hindi kung saan i-deliver yung 48 malita na yun. Yung sa aeroplano na dinala namin na ano. Kasi full force kami noon, mga security, saka mga active na. para lang po magkarga ng mga maleta sa aeroplano. Pero hindi ko kayo kasama sa biyahe. Ay, hindi po ako kasama sa biyahe. Yun, kinarga dun sa, sa aeroplano. Yung kasama din ako nagkarga dun kasi security driver din ako. Kaya alam ko kung saan yun. Nahanap nga yung yung malita doon. Ako po yun. Ako. Alright, so yun po, narinig natin na hindi sa helicopter sa aeroplano pala yun po, no? So yun, ang mga alegasyon ang ng mga sundalo po. So how do you look at them when they talk? Scripted ba yan? Or ano po? Do you think somebody is behind them, instructing them what to do, what to say? Or talagang galing sa puso nila po na they come out and expose and tell to the public, to the world, na what they know, kasi sila mismo po ang mga bagmen or nag-deliver itong mga alleged luggages full of cash money sa mga politicians natin po, sa mga government officials natin who are corrupt. And of course, they mention also, even to the house of, dyan po sa bahay ng presidente natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos. So how do you look at it po? You think? Kayong bahala po, no? My intention is just to give you itong video clip kasi ang dami na po, left and right na po.
mga issues sa kanila. Some are saying this is politically motivated, fake news ito po. Others saying totoo ito po, lumabas na mga generals po. Some are supporting itong mga sundalo. Others are saying no, walang credibility ito po dahil discharge yung mga tao. The only thing what I want to, para sa akin lang po, no? When it comes to this issue po, let us first forget ang kaso po. No? Kung discharge sila, anong mga kaso nila, that is a different story. For me po, I hope I'm wrong, but this is how I look at it. Forget natin yun kung discharge man sila, kung totoo discharge sila o may mga kaso sila, which also they admitted, no? Dyan sa mga statement ng mga statement nila po, kalimutan muna natin yun po. I-focus natin yun po. Ngayon, ang allegation, dyan po sa deliveries of mga maleta-maleta po, no? Why will we try to character assassination po? Dapat muna po, investigahan natin kung totoo ba. Mayroon, Elobrano, totoo ba yun na sa Forbes, sa Newtown ba yun, no? Saan-saan, no? Mga sabihin na yung mga lugar nag-deliver sila po. Kung totoo ba yun, tawagin yung mga tao involved, mention dyan. And then, we'll see. No? But, before doing the investigation, character assassination na tayo po. Don't believe them kasi ito, discharge yun sila po. May murder case sila noon. Hindi naman siguro pwede po. No? Na you kill somebody today and then ang mayroon nangyari po, may kaso ka na naman po, and then you say, dahil may record siya na pumatay siya ng isang tao, so found guilty na siya. Hindi yun whatever says, hindi totoo. Iba yun po, iba kaso. Kaso nila iba, ito din iba po. No? That's how I look at it. Siguro mali ako po, but that's how I look at it. Focus natin muna ito. Ang mga expose nila, ang mga claims nila po, mga allegations nila po. Focus natin. Huwag muna tayo tingnan ang discharge yun Huwag na, don't believe them kasi discharge yun. May mga murder case yun sila. How can we believe? Tingnan natin po, even sa impeachment case nga po, ang nakita natin, hindi lang sa impeachment case, mga last year, ang mga resource person, mga witnesses po, dyan sa gobyerno po, they presented ang mga resource person nila po. Some are fugitive, hiding. Some are nasa loob ng presuhan. Even ngayon, si Madyaga is nandyan po for kidnapping sa loob. No? Did we hear the government saying, oops, ang record niya po, kidnapper yan po, we don't believe. Bakit dito mga sundalo po? Immediately say, mga mga may record sila yon, may kaso, mga discharge yun sila. Para sa akin po, forget first itong cases nila, why they were discharged. Focus natin po dyan sa totoo ba yon ang allegation na sila ang mga bagman. Totoo ba nangyari what they are saying now? Yan siguro ang importante po. I hope I'm wrong, but anyway, siguro hanggang dito na lang muna tayo tungkol sa mga issue na ito po. Dahil I will continue to monitor. Meron pa tayo isa, pwede pa ba ito? I don't know kung kaya pa natin ito. Ang, ang issue ni Congressman, Congressman Erice po. Medyo mainit din itong issue, but anyway, I will share with you. Ito na lang po ang ang video clip po, before we end up, before we conclude itong programa natin for today. Nandito po, let's watch and listen to this. And ayun, kasi mahirap naman yung ginagawa ko. Mahirap talaga. Mahirap daw ang kanyang kalagayan ayon kay Caloocan Representative Egay Erice. Ang kanyang aligasyon, hindi independent ang minorya sa Kamara. Dahil ang kanilang nagiging leader, mayorya pa rin daw ang pumipili. At
Nasa likod ng kanyang pagkaalis bilang Senior Deputy Minority Leader, si House Majority Leader Sandro Marcos dahil sa kanyang pagpapatikos sa gobyerno. Inamin daw ito sa kanya ni Minority Leader Congressman Marcelino Libanan. Sabi niya sa akin, pare, hindi ko na kaya yung pressure ng itaas. Sabi niya, okay lang kasi alam mo na naman, matagal na kasi laging nagsasabi sa akin si Congressman Nonoy, si Minor Nonoy na tuwing may mga speeches ako, may mga nagkikriticize ako ng mga policies ng gobyerno, ay tinatawagan daw siya ni Majority Leader Sandro. Sabi ni Erice, minsan daw sinita siya ng anak ng Pangulo, si House Majority Leader Sandro Marcos, pagkatapos ng kanyang privilege speech na bumabatikwa sa kanyang ama. Hindi pa ako tapos magsalita, sinundo na ako sa plenary Minority Leader Libanan. So pag lang sa magsalita, in-escort na niya na ako papunta sa office ni Congressman Sandro. Pagdating ko, nandun si Speaker Bojit nakaupo. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, yung speech ko para yung anti-political dynasty, ano niya, tagal ko na yan. At mo kasi bata pa ako. Sabi ko, hindi yun. Binabanatan mo yung presidente. Sabi ko, hindi balance yun, tulong yun. Malalim mag-isip. Tulong yun. Itinanggi ni Libanan na may nag-pressure sa kanya para palitan si Erice. Sinabi ko kay distinguished colleague, Teresi, that I think you see this coming. Ibig sabihin, pinag-una siya na ako magpalit na kami ng senior deputy minority leader. Ibig sabihin, nahihirapan na akong magampanan ng aking alter ego ang mga tungkulin dito sa plenar. Hindi po pinalitan ng ating senior deputy minority leader dahil may pressure sa taas. Ito po ay saganang trabaho ng minority ng Kongreso. Pumalag din si House Deputy Speaker Janet Garin. Please spare us the majority. Papayag ba ang minorya na sabihin, tila sunod-sunuran lang kayo? Ang sa akin lang, Mr. Speaker, let us put decorum in this House. Let us not abuse the majority of meddling to have brought us into the problem of your election of officers. Pero alegasyon ni Erice, ang House leadership ang nagbibigay ng basbas sa magiging mga opisyal kahit ng minorya. At alam niya yun, hindi po imposible. Tagal-tagal niya ng congressman. Ano yun? Hypocrisy yun kung hindi niya alam yung system. So kung ganyan yung sinasabi ni Sir Narian, what does it say about the House minority leadership, yung independence? Hindi independent. Matigas lang ulo. Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News sa kunin ang panig ni House Majority Leader Sandro Marcos at ng Malacanang tungkol sa mga sinabi ni Erice. Para sa GMA Integrated News, Starlene Kai, nakatutok, 24. Alright, yun po, narinig natin si Congressman Erice tungkol ang ano niya po, no? Ang how he feel. He was removed as the Deputy Minority Leader po, no? Replaced by Representative Laila De Lima po, no? And he's claiming na hindi independent ang opposition, ang minority bloc dyan sa House of Representatives. Sabi niya po, mayroon din yun po, may control din yun po ang presidente or, ang presidente po. Sa palagay niyo po, what do you think? No? What do you think? Itong dalawang issue natin sa House of Representatives at saka mga sundalo. Kayo na bahala to decide, make your own assessment. I showed you ang mga video clips po. And kayo na bahala po. No? So, sana, maski paano, I managed to share with you today mga importante information, especially what is happening dyan po sa Pilipinas. And I will continue to do that. In the meantime, siguro po hanggang dito na lang ang Nick Talk, the Real Talk with Nico. And once again, si Nico would like to say
Thank you very much for making me a part of your day today. Pilipinas, mabuhay! Hidup Malaysia, Sababole, God bless the world. Bye, and I'll see you in my next episode.